Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, happy birthday, my friend. Attorney Aboy Paraiso. 46 years old na pala. Ang aking friend. At saka si Mary Ann Sisesta ng Itiague, Isabela. Happy birthday, mga friend, Magbigay tayo ng reaksyon dito, Si Bato pala talaga umaasa pa rin talaga siya na puproteksyonan ni Digong, ni Bongbong, si Digong at Shets at sila, Pakinggan natin to. 2 days ago ito si Karen Davila, in-interview si Bato. Okay, let's move on now to the ICC. Former Senator Antonio Trillanes claimed that the ICC probers are expected to issue that warrant against you. And you replied to him. You said, bring it on, right? He claims that the warrant will be issued by June or July. That's already like 2 months from now. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang police na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Do you still feel... Talagang asang-asa si Bato na hindi makiki-operate si Bongbong Kasi nakausap niya si Bongbong mismo At sinabi nga ni Bongbong na hindi makiki-operate sa ICC, di ba? You're the ICC. I remember I interviewed you before and you said, syempre, natatakot ako sa ICC. Ayoko makulong at di ko na makikita ang mga apo ko. Yun ang sinabi niya noon. At this point, what action do you plan to take if a warrant is issued? You don't have to pray my action. Yes, sir. We have to cross the bridge when we get there. Tingnan natin. Oo. Kasi si Arnie Teves nagtago. Congressman yon. Si Pastor Apollo Kibuloy, eto ngayon, nagtatago. Bakit ako magtatago kung hindi mag-cooperate yung ating bansa? Sino ICC? Mag-cooperate. Sino ICC huhuli sa akin? Kung hindi mag-cooperate ang ating bansa, may police bang ICC na mag-implement ng warrant nila dito sa ating bansa? Sabi nga ng ating Pangulo na wala silang jurisdiction sa atin. So, sino ngayon na mag-implement niya? Si Trillanes? Papuntahin mo si Trillanes sa atin. Ipaserve mo sa kanya. Tingnan natin. All right. Okay. Now, former Senator Antonio Trillanes also claims there are some active members of the PNP who are recruiting members to take part in an ouster plot against President Marcos Jr. So he says active police senior officials, former police officials, mostly from Davao daw, the Davao Group, and a retired PNP chief. Do you have any information? Have you heard of such a thing? Sabihin mo si Trillanes na yung former PNP chief na kinausap niya, baka mabugbog pa siya noon nung former PNP chief na yun, galit na yun sa kanya. Ay, sabi nga ng Ganda tumawa si Bato Bisaya, bot-bot. Bot-bot ka, Sabi, Trillanes bot-bot? ka. Ano po yun? Bot-bot. Yung parang kasinungalingan ba? Parang kasinungalingan. Sige lang, sabi. Nakausap niyo. Alam mo, I don't want to ayaw kong patulan yung mga kanya kasi naghanap lang ng atensyon yung tao na yan. Bakit ko siya papatulan? Naghanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, ulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sige, hintayin natin kung may mangyari. Bring it on! Mr. Trillanes, Well, bring clearly, it on. the narrative that's coming out is that there's a faction, a war with the Duterte group and the Marcos group. So that's why you have these stories of an alleged ouster plot led by the Davao group. Pakisabi kay Trillanes, if he is a destabilizer, huwag po ako. Kung siya ay nagpapagamit sa kanya political party noon para siraan yung mga kalaban na sa politika, like President Duterte, siniraan nila ng husto. Hindi po ako yan.
Ang puto, may sisirain pa ba dyan? Trillanes talaga. Ang galit na galit si Bato sa'yo, ha? Senator Trillanes, ha? O, tuloy. Hindi po ganung personality ko. Ayun. I am not an attack dog, Mr. Trillanes. Pasensya na. Hindi kita Attack dog ba si Trillanes? Senador ba to? Pero ikaw, hindi ka attack dog, ha? Ano ka? Attack ano ka? Natatawa ko sa'yo ba to? Sa totoo? Ha? hindi kita gagayahin. Ha? At hindi ka dapat gagayahin. Kasi yung ginagawa mo ay hindi maganda. Oo. Hindi po ako destabilizer. Kung siya ay nagkukudita, hindi po ako nagkukudita. All right. Another question on Pastor Apollo Quiboloy, moving on to that, is at one point you did offer to protect Quiboloy if he goes to the Senate. And now Quiboloy is still in hiding. There's a warrant against him. Have you spoken to him? Have you been in touch with Quiboloy? Wala kami kontak. Okay, Ikaw naman, Karen, alangan namang sumagot ng oo yan. Asahan mo na siyempre sabihin niyan, wala. Ikaw naman, Karen Davila, oh. how do you describe his conduct? I mean, he's clear. Yeah. How would you describe his conduct right now? Well, it is clear that he is a fugitive from the law dahil may warrant of arrest siya. So, normal yan. Kung ayaw mo magpahuli, magtago ka. Pero kung gusto mong harapin, magpahuli ka. Yan po. Pero nagulat po ba kayo na ang tapang-tapang ni Pastor Apollo Quiboloy noon at ngayon nagtatago? Sino na bang siga na kalabanin ng gobyerno, Karen? Ay, sir, wanted kayo, what? Sinong siga ang kakalaban sa gobyerno? Si Digong. Kita mo, minumura lang niya yung presidente. Ikaw naman ba to? Sinong siga ang kalabanin ng gobyerno? Si Digong, Tsaka yung mga anak niya. Diba? Pinag-resign pa nga nila yung presidente yung gobyerno. Para sila papalit. Diba? Ikaw naman ba to? Kaya, Kapersi, ito, multo yung Don't forget, si Laila De Lima, right? She did not hide. Si Duterte pa presidente noon. Sabi nga niya, hindi lang niya inakala na 6 na taon siyang nakakulong. Babae yun, hindi yun nagtago. Nakakagulat yung mga lalaki nagtatago. Sige lang, kung galit kay Pastor Quiboloy, go ahead. You Hindi compare ako him galit to sa kanya. whoever you It's want to not compare personal. him. Ikaw na. Hindi, galit. Nagtatanong lang naman ba to? Sinintensyahan mo naman agad si Karen Davila na galit kay Bulog ko talaga. Masyado kang balat sibuyas. Ha? No, but why are you saying it's okay for him to go into hiding? I'm not saying that it's okay. Kanya yan, desisyon niya yan. Hindi ko sinabing okay. Otherwise, I am condoning his being fugitive. Di ba? Hindi ko sinasabing okay lang. Bahala siya. Desisyon na niya, buhay niya. Kung magpahuli siya o hindi, huwag mo akong i-kuhan sa kanya na okay lang sa akin. Wala akong problema dyan. Magtago siya kung gusto niya magtago. Sometimes, you know the saying that flight is a sign of guilt. Some believe that, some don't. In this case, what do you make of that phrase? Ikaw na mag Ayaw sumagot ng diretso Magaling, kinihuhuli siya ni Karen Davila di ba? Sometime flight, yung sasabi, pag nagtatago kay signs of guilt. Anong para sa iyan? Sabi ni Quiboloy. Ikaw na sumagot dyan. Talagang iwas din siya kay Quiboloy di ba? maggawa ng sarili mong decision dyan. I refuse to comment on that. But does he still have your No comment, sabi ni Bato. support? Because there were a few senators who supported him, yourself, Senator Robin Hood Padilla, Senator Amy Marcos, even, I believe, parang she defended him somehow. There were a few. And Senator Cynthia Villar, tama po ba? May ilan pong nagsalita.
Wala sagot. Hello? Wala sagot. Hello. Yes, Senator De La Rosa, okay. That's the... He still has my support Ayun. within the legal framework. Sa legal lang tayo. Suportado ko siya sa legal na pamamaraan. Bilang isang kaibigan, Oo. ako po sumusuporta sa kanya sa legal na pamamaraan. Okay, Senator, we are gonna go into a quick break. When we return, I'll be asking your thoughts on the West Philippine Sea and political... Ganyan lang tayo mga boss. So, asang-asa pa rin si Bato na walang pulis ang ICC. At sino huli sa akin? Sabi naman ni Bongbong, hindi siya makikooperate. Di ba? So, maasa pa rin siya, no, na hindi siya magagalaw. Mga boss. Ito naman kasi si Senator Trillanes salita sa totoo lang nanginginig na nga sila sa hindi nila malaman kung anong gagawin nila di ba? Ito na naman siya 21 hours ago lang ito. Politico Live. Handa umano si Senator Sonny Trillanes na sumama sakaling ipaaresto ng International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa. Kasunod na rin ito ng hamon ni De La Rosa kay Trillanes na posasan ito. At upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Tala Lopez. Handang sumama si dating Senador Antonio Trillanes IV sakaling arestuhin na ng International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandaan si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ilunsad nila ang madugong kampanya kontra iligal na droga. Una nang sinabi ni Trillanes na posibleng ilabas na ang arrest warrant laban kay Duterte at mga alipores nito sa buwan ng Hunyo o Hulyo. Yung sinabi niya na sama daw ako sa kanya, sama daw ako sa pag-aresto sa kanya, sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, kung wala po akong lakad nung araw na yun, sasamahan ko talaga, no? Tapos, So, kung magpapakita siya, no? Pero nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan. Tiwala rin ng dating mambabatas na damay din dito ang mga iba pang opisyal ng dating administrasyon. Kaugnay nito, hinimok ni Trillanes ang mga opisyal na dawit dito na makipagtulungan sa ICC bago pa sila iakyat sa Interpol. Tahasan ding tinawag ni Trillanes si Duterte na pinaka-balasubas na presidente sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa pagiging palpak nito sa pamamalakad. Sa huli, nagbabala si Trillanes sa administrasyon na maging maingat pa rin lalo na't napapabalita na mismong ang dating Pangulo ang nasa likod ng ouster plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako, si Tala Lopez. Sino naman ang magiging dyan? Totoo naman, di ba? Yung mga rally-rally na yan, lalo sa Liwasang Bonifacio, yung isang linggo sila doon. Wala naman sumama maski Boy Scout. Di ba? Kumpleto na sila noon doon Pumunta na rin si Sara kala na siguro pag dumating yung Sara, dadami tao. Wala. Diba? So talagang maasa pa sila, mga friend. Lalo si Bato, asang-asa pa siya na hindi makiki-operate. Inaasahan niya yung salita ni Bongbong noon, di ba? Yuntahan niya raw, nag-uusap sila. At paglabas niya, tinatanong kung ano na pag-usapan nila. Wala, basta maganda, nakangiti siya. Hanggang dito yung ngiti ni Bato na basta masaya ako dahil ayoko lang sabihin yung pinag-usapan namin, sabi niya. Talagang umaasa pa rin siya na hindi sila ilalaglag ni PBBM, no? Malapit-lapit naman natin. Hintayin natin kung ano mangyayari, di ba mga boss? Tatawa talaga ako sa Bato na to. Senator Trillanes naman kasi, no? Talagang sinasabi niya talagang, pero yun nga mga friend. Mahihirapan siguro. Pero yun nga, kung talagang didiinan yan, talagang posibleng hindi nila mahuhuli yan. Kung talagang makikiki-operate. Pero, ano sa tansya nyo? Ako, sila 3J Soap, alam nila na malamang, sa alamang, talagang makiki-operate na. Tsaka marami na hong nananawagan Di ba mga friend? Naibigay na to si Digong sa ICC. Tsaka, mantakin mo isipin talagang walang walang
walang choice eh. Si Bongbong eh. Kung di makiki-operate talaga siya eh. Wala. Kinukuditan na nga siya eh, di ba? O pinabago ko siya sa... Ewan ko, imposible. Pabalik-balik tayo. Mag-collab na po tayo mga boss. Ito pa pala. Si Senadora Risa Hontiveros. Senadora Risa Hontiveros, may matinding revelasyon. Si Duterte, protektor ng malaking pogo sa Tarlac. At mga findings pa na ang laki ng pagkakautang ng POGO in the form of taxes sa ating gobyerno. So, sunog na sunog yung mga naunang pangako nila panahon ni Duterte na magpapasok sila ng malaking kapital, kikita ng malaking kita, revenues para sa gobyerno, marami daw i-empleyo na Pilipino. Anong nangyari? Mas maraming Pilipino ang naging victim survivors ng operations ng POGO na ito. Grabe ang epekto sa mga kababaihan at kabataan. Ang laki ng pagkakautang sa buwis, kakarampot ang revenues para sa gobyerno. Alam niyo mga boss, no? Kay Senadora Risa Hontiveros, kumita, hindi lugi ang bansa dito sa sweldo ni Senadora Risa Hontiveros, no? Ano lang ho yan? Yan lang yata ang nakalusot sa kakamping, di ba? Sa dami ng mga ano niyan. Mabuti na lang lumusot yan, ano? Mantakin mo, laking bagay ni Senadora Risa Hontiveros. Siya ang nagpatimbog doon sa Senior Aguila. Sinunod yung si Kibulog, pinatawag. Ngayon si sana marami pang Senadora Risa Hontiveros na... Pero muntik kung natalo yan, pabitin-bitin ho yan eh. Sa number 12 yata, kung ano whatsoever, muntik pang malaglag yan eh. Oo, hindi kagaya ni Kimo, permis na permis, on the top. Number 1. Mga boss naman, ha? Doon darating na eleksyon, malapit-lapit naman na. Matuto naman ho kayong bumoto. Gamitin ninyo yung inyong... Kayo ho ang may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Dito ho pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Ang boto ho ng mahirap at ang boto ng mayaman, iisa. No? Isa rin ho ang bilang, mga friend. Yun ang problema eh. Ha? Kayo po ang ina-applyan nitong mga politiko na to ng trabaho bilang maglilingkod bilang senador sa inyo, natin. Di ba? Kaya suriin nyo naman yung ililista ninyo kung ano nga ang magagawin. Meron dyan, sinasabi na nga niya, hindi ho ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako inhinyero, artista po ako. Ano gagawin mo sa Senado? Mag-isip po kayo mga friend. Para ho sa mga darating na kaapu-apuhan ninyo. Diyos ko. Tignan ninyo nangyari itong nakaraang eleksyon, diba? Buti lumusot pa si Senadora Risa Hontiveros. Kung hindi pa paano, sinong kakalkal kay Kibuloy? Sinong kakalkal kay Digong? Wala eh. Siya lang nagpapatawag sa gentleman's agreement, di ba? Maski Senate President, halos ayaw pang ipa-aresto si Kibuloy. Di ba? Mga boss, hindi ho naman mahirap isipin yan. Tignan. Ay nako, dasal na lang talaga. Pag-asa nitong Pilipinas ito. Sana maliwanagan ng inyong mga utak, no? Paulit-ulit. Lista lang nyo sa iboboto ninyo yung alam ninyong makakatulong sa Pilipinas. Huwag ho ninyong punuin yung 1 to 12 na listahan ng senador. Kasi yung boto ng number 1, hindi ko common nilagay nyo ng number 1 si ganito, number 12, yung pinakamahina, para sa inyo. Yun din ho ang bilang, number 1 saka number 12, isa lang din ho ang bilang niyan. Itong, Anton, interview kay Risa Hontiveros, kay Senadora, makikita mo mga friend kung paano meron siyang interview dyan tungkol sa West Philippine Sea, sa POGO, maraming
maraming nag-i-interview sa kanya, kabi-kabila. Wala ho siyang binabasa. Sinasagot niya punto por punto. Ha? Hindi kagaya nito si Sara, puro no comment ang aabutin mo. Diba? Ganyan ang mga senador. Talaga makikita mong sulit ang naging boto mo. Ha? Wala siyang inaano, Senadora Risa Ontiveros, Duterte, wala. Kibuloy, lahat. West Philippine Sea, lahat. Talagang makikita mo yung malasakit niya sa bansa dito sa kumpanyang Republika ng Pilipinas. Kumpanya po natin to. Yan ang mga yan, trabahador lang. Mag-collab na po tayo. Kalat ni Baya, shout out. Jeff Ramos, shout out ha. Ayan to. Temari Bernardo, shout out. Yabang ni Kalbo, pero actually, ninenervyos na yan. Oo, talagang ninenervyos na yan si Panot. Ha? Noel Tenko, shout out. Good PM Karaoke. Nakakatawa na si Bato. Paulit-ulit na pinapanood. Si Clint Bato Eastwood. May make my day pa no? Ay, Bato. Tignan natin pag nandyan na yung ACC. Ha? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pustahan tayo. Hindi magre-resign niya si Sara Butangera. Ang sarap yata ng nasa pwesto. Malaki ang pondo ng DepEd. Malaki pa ang makukuha niya sa kaban ng bayan. Ingat ka, kuya. Chupisto Bunaaw, shout out. Chupista Bunaaw. Good PM po, Kuya Roque. At mga ka-warriors. Ay, naku, Subiri. Ipasipsip mo na rin ang barado mong utak. Ipasipsip mo na rin ang barado mong utak. Ay, nako, bakit ikaw pa ang Senate President? Good night na po, Kuya. God bless po. God bless, Chupista Bunaaw. Sumagot siya dito kay sinagot niya si Erlinda Aquino Ito si 3JC po. Talagang hindi pa hindi para sa kanya yung tampo sa bigas. Yan. Talagang hindi magre-resign siya para siya nagtampo sa bigas, sabi ni 3JC. Shout out Akira Milus. Parating binabati ni Kalate si Akira. May you have a bright day. Ingat palagi. Wala nakakausap ba yan Kalat ni? Baka, sana wala siyang sakit, di ba? Matagal, baka busy lang. Parang si friend Amy Bingson, no? Cassandra Daisy, shout out. Paikot-ikot na naman si PBBM. Bakit ngayon ka lang magpapa-briefing, magtatatlong taon ka na sa pwesto? Pag makinig kayo sa mga DDS vlogger, sabi nila, subukan ni PBBM na iparesto sa ICC kung sa Pinas nga hindi makakasukasuhan si Digong nyo. Tama ang mga DDS. Takot si PBBM. Si First Lady, mas matapang pa. Let's all watch and learn. Manood at matuto at turuan ang mga tangang Pilipino. I-pressure si PBBM na bumalik na tayo sa ICC. Kontrolado niya ang Congress at majority ng Senate. Hindi. Nilalakad na Cassandra Daisy. Oo. At ako naniniwala ako na hindi siya ganun katigas para idepensa si Digong. Lalo sa mga nangyayari ngayon. Di ba mga boss? Al-Ulalia, shout out Matagal ng galit at lalong magagalit si Kalbong Bato kay Trillanes sa mga pahayag nito na parating na ang warrant of arrest ng ICC. At credible si Trillanes sa mga pahayag nito. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Marcelo Santa Ana, shout out. Sana atakihin si Bato. Sobra ka naman. May high blood ka ba, Bato? May atake ka ba?
David Allen Mendoza, shout out. Malapit na po pagdating ng arrest warrant nila sa ICC. Anyway, baka Kimo, baka naghahanda ka na. Ikaw ang nagsabi niyan. Alam mo si Kimo may word of honor yan. Sasama daw siya kay Bato at saka kay Digo. Sa bagay, ano sa palagay niyo mga boss? Kung sasama si Kimo sa ICC, pag inaresto, ganun. Number 1 senator yan, mga friend. Hindi kaya malaking kawalan yan para sa Pilipinas? Hindi kaya napakalaking kabawasan na mawawala ng isang Kimo sa Senado? Federico Mandak, shout out. Kahit paano yung mga pahayag ni Trillanes about ICC ay nagpapasakit din ng ulo kina Bato at Duterte. Nai-stress din sila kahit paano. Nakakaganti din kahit paano yung mga biktima ng EJK. Halos maiyak na sa galit si Bato. Inaantay ko nga na baka atakihin sa puso sa galit kay Trillanes. Parang bata, huling-huli kung paano mo siya paiiyakin. Ay, paano kaya naging 4-star general ito? Kung naman, Federico, 2-star dati yan. Naalanganin si Duterte dahil kaya maraming nainis na mga mista. Dahil yun nga, nauna pa sila kay Bato, pero nauna pa si Bato, naging 4-star general sa kanila. Yung mga senior ni Bato, yun. Kaya ito, may mga PMAer na nakiki-cooperate yata sa ICC ayon kay Trillanes, mga friend. Siyempre naman, ba? Nakakainggit kasi yung di ba? Ang bilis, ang hirap magkaroon ng estrella. 1-star general, 2-star general. Si Bato ang bilis, 4-star general. Okay daw. Yung lakas ng power ng Pangulo, no? Di ba? Maski si Bantag, di ba ginawa rin yan general, di ba? Ginawa Japan, na. His Excellency, ganun katibay ang power, ha? Nahawak mo. Kaya huwag kang magpadikta dyan kay Digong nyo. Marcelino Santa Ana, shout out, ha? Ang saya siguro nila kasi sasamahan daw ni Kimo, Robin Hood, Padilla, si Rodrigo, Inutil, Roa, please, Kimo, samahan mo yung demonyong sa Hoyo. Sabi niya nga, di ba? Kalat niya, good evening, Karoke. Batutahin mo ng batutahin, Karoke, sabi niya. Hello, mama, okay lang si Mama Bear. Taba na nga eh. Kalat ni Baya ulit to. Wala nang patumpik-tumpik. Papasukin yan. Ang dami pang etches. Tapusin mo na yan. Weak leader talaga. Galit si Kalat ni. David Allen Mendoza ulit to. Hi po Karoke at sa mga ka-warriors. Good evening po. Ang sarap pala panoorin ng nanggagalaiti sa galit si Bato. Lalong kumikintab ang ulo niya. para siyang bugok na iklog. Mapisak. Para siyang bugok na iklog na napisak. Sabi niya. Marcelo Santa Ana ulit to. Sa laki ng intelligent pan ng kapulisan, si Pacquiao lang hindi nila alam kung saan nagtatago. Pinyong kayong lahat mga inutil. Galit si Marcelo Santa Ana. Magaling lang kayo sa pagnanakaw at tanim ebidensya. Richard Ramos, shout out Papasok ang ICC, mamamatay yung mamamatay. Tao kung anong ginawa mo sa kapwa mo, Maudigs, ganun din ang mangyayari sa kanya. Diba? Lalaban daw siya, hindi raw siya pahuli ng buhay, kagaya ni Kibulog, no? Chupista Bunao ulit to. Kuya, maidagdag ko lang po, meron pa rin namang bayani, yun nga lang, bayani ng mga kawatan. Bayani ng mga mamamatay tao. Kung pwede lang, bumangon ang mga totoo nating mga bayani. Andres Lapu-Lapu, batukan nyo na sila.
Ferdinand San Juan, shout out ah. Good evening po, Karox. At sa aking opinyon at pananaw, ang hiling ng taong bayan na bumalik tayo sa ICC ay isang malaking proteksyon. Una sa iyo, PBBM. Pangalawa sa aming taong bayan. Kung hindi ka makikinig sa taong bayan, malaking problema mo yan. Sa susunod na mga araw, sapagkat kaming ordinaryong mamamayan ay sanay na kami sa politikong walang pagmamahal sa bayan. Matagal na kaming nagtitiis. Huwag lang kaming gagawa ng kasamaan sa komunidad. Marcos administration, sanay ba kayong hawakan sa liig? Pag-aralan at pag-isipan ninyo yan, PBBM, hanggat kayo ang nasa pwesto. We need ICC. God bless po. Oh. Sana to mga kulab natin nakakarating diyan kay His Excellency, di ba? Amador Dang Tayan, shout out. Mas naniniwala ako kay Senador Trillanes kaysa kay Morales, sir. Totoo naman si Morales wala yan. Naman, sabi ni 3JC po. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend dyan sa Cavite. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, no? Walang Diyo, parang puputok yung makintab na ulo ni Sir Batubalani sa galit. Ano po, grabing gigil. Parang totoo na sasama na nga siya pag siya po talaga hinuli. Ano po, sa totoo lang po, Sir Rox, tumpak sa pinakatumpak yung mga sinasabi mo. Paano mo huhulihin ang mga kurimaw na yawa na mga ito, lalong-lalo na po ang kanilang pinaka-supremo at pinaka-ugat ng mga kapestihan po na nangyari po dyan sa atin sa Pinas. Alam niyo po, Sir Rox, kung lahat po yan US ang kikilos at poport, kung lahat po yan US ang kikilos at poporma, Sir Rox, ampaw po ang kalalabasan ng mga hinduropot na yan. Mga hinduropot na yawa ng mga yan. Naku, kakain po ng alikabok yung pag talagang sila po ay nabitag ng mga malulupit na intelligence ng US. Naku, iba yung US, Friend Shervin kay ha. Kaso nga, Sir Rox, di makaporma kasi maraming nakaharang sa kasi Supremo, pati mga alagad po niyan sa mga Hawi Boys. Mga Hawi Boys po niyan, bumalabs po, Sir Rox, na magpahuli po yan ng buhay. Sabi nga nila, hala, ganyan na lang po kalakas ng loob ng mga sidekick nila dyan sa Senado na back-upan po sila. Lalong-lalo na po si Chugiri. Chugiri naman. Tinatawag pang honorables. Ay, sus. Ginoo naman po talaga, Sir Rox. Aber, magmula nung ikaw ang umupo dyan na hinduropot kang yawa ka, parang halo kay ubi sa gulo ang pamumuno mo. Totoo naman. Walang tamang direksyon. Puro ngawaan ng ngawaan na isyong bulok. Walang marisolba po Galit na. Lumayas-layas ka nga ng dyan at baka di kita matansya. Damontres ka. Buisit ka talaga, kinam. Sayang lang talaga pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. Totoo. Na puro lang kayo forma. Kuda. Walang kamatayang takipan ng mga bulok po Mga buisit, impong basyang, lalayas na po muli. Nakakatopak po talaga ang ganap ng mga yawa. Sabi po ng malupit na umiikot na banga, walang mahuli kahit sino kasi magtatago po sila lahat sa underground ng palasyo ni Kingdom. Na katunayan, Sir Rox, ayun po, lahat po ng mga pugante na tinutugis daw po ng batas, ayon po silang lahat
sa gubat, nag-aalatarsan kasama si Gundina at Barok. Naghahappy-happy, mga sunog baga, kinam, nabuhay po talaga si Rox. Justisya, where na you? Pakamot-kamot lang ng ulo ang mga yawang kriminal, nagtatawanan at nagbebelat lang sa iyo. Para ka na lang kamote, mababaon ka na lang sa dimot tulad ni Tebes at Bantag. Sarap buhay, para lang sila mga hari. Yan po ang istoryang hustisya sa bayan naming Pilipinas. Yun talaga, friend, wala ka nang yun talaga istorya, ang gagawa natin. Pag mayaman ka, hindi ka mahuli, ba? Marilo Pabianak, shout out. Good night po, Tay, at sa mga ka-warriors. Bato, you made our day. Ang grabe mo pala magalit. Namamaga ang mukha mo. Ang dapat mong gawin, asking our dear Lord na patawarin kayo ng makasalanan ninyo sa mga Pilipino. Sa halip sigaw ka ng sigaw na parang nasa kanto lang. Bato naman, senador ka po eh. Paano ka namin irerespeto? Ay nako, kadami nyo ng atraso sa amin. Malapit na kaming makarating sa pagkaputol ng pasensya ha. Lord, kayo na po ang aming sandigan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Richard Ramos ulit. Si Bato, si Pugo, si Morales, si Tugo, at si Bongo, si Babalu, mga mukhang ewan. Librado Ludovico, shout out ha. Galit na galit si Kalbo. Sige lang, ICC is coming very soon ha. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, nahawahan ka na yata ni Subiri ng rabies ng amo niya. Biruin mo, naisip niya yun, ebak ang ipambala sa kanyon. Ang tae ng utak ay ang taba pala ng utak ni Subiri. Walang hindi nahiya, no? Para lang nag-uusap sa kanto, no? Ano pare? Binomba ka ng tubig, batuhin mo ng tayo, parang ganun lang, no? Ramon Valencia ulit. Bossing, talo pa rin ang Pilipinas kung bombahan ng tayo. Napakalaki ng China kung kukolektahin ng lahat ng ebak nila. Baka ang isang isla, magkasya sa isang isla, kagaya ng Dolomite, Little Boracay daw ng Roas Boulevard. Kumusta na lang sa lahat ng mga karaoke warriors at sa pamilya mo. Ramon Valencia ulit to. Bossing, sana kahit senador lumaban si Madam BP Leni. Tama nga ang sabi niya na kulang ang Pinas sa mga doktor na may sayad. Biruin mo sa Senado, ilan na ba ang may sayad dyan? Dami nila. Okinawa, Japan. Ewan. Leopoldo Bergoño, shout out. Good morning, Karoke. Gusto ko ginagawa ni Senator Trillanes. Pag nag-iba ang issue at medyo tahimik si Digong at Bato, biglang bubuhayin ni Trillanes ang ICC. Kaya napipikon si Bato para silang mga bata na tinutokso ni Trillanes. Totoo, parang ganun na ginagawa ni Trillanes no? Sumagot si 3JCO po. Tawa-tawa siya. Pareho naman kasing batang isip ang dalawang hunghang na yan. Si Bato, iyakin. Si Diggs, bully. Kaya asar na asar ang dalawang ito kay Trillanes. Si Trillanes naman, cool na cool lang ang pang-aasar. Totoo. Tinitignan ko si Trillanes, parang gustong matawa no? No, 3JCO ka. S. Makise, shout out. Good morning po, Sir Rox. 1:20 AM po dito sa Tokyo.
Sana po may aasahan tayo kay PBBM pagdating ng arrest warrant ng ICC kay Duterte. God moves in His mysterious ways and maserve na ang justice sa mga biktima ng EJK. Yes po, Popcorn Pamor. God bless you always, Karox. God bless, S. Makise. Hoy mga pre ha, huwag niyo kalimutan si Atty. Enzo Recto, Bunyog, tsaka si Atty. Toto Causin. Pagka senador, oo. Diyos ko. Para madagdagan naman matitino dyan sa Kongreso. Tsaka sa Senado. Buisit yan. Sana, pwedeng i-drop yung mga tanga, ng mga politiko. Yung pwedeng gradean. Yung problema dito, maski na tanga, anak ng putek, ang taas ng, ang tawag dito, trust rating. Mga gago talaga itong mga susurvey natin, mga siraulo. Rosario Amansek, shout out. Minumura na siya, tinatawag siya na bangag, mandaraya, weak leader. Ayaw pa niyang maki-operate sa ICC. Ang tawag diyang Karox ay tanga. Si Rosario, ang tagal mong hindi nag-comments napatawa mo ko, ha? Librado Ludovico, si Digong nyo, parang isang kawaling makapal ang uling. Lahat ng dumikit, nauulingan. Hindi lang yun, nababaliw pa. Totoo. Basta dumikit ka kay Digong, mauulingan ka at tsak sira na, masisira ka, ha? Tignan mo sila Harry Roque, tsura, Hindi kaya tinitignan ni Harry Roque yung sarili niya nung mga panahon na matino pa siya, no? At yung mga kamag-anak niya, nanoon ka siya, sabi. Sammy AJ, shout out, ha? Karox, Karox, hinihimas-himas niya, anak ni Digong. Paano niya ipahuhuli sa ICC ang biyanan? Ikaw naman? Marites yata yan, Sammy, ha? Liu Lozano, shout out. Dapat lang na ma-ICC kulong na silang lahat. Elizabeth Iscare. Good evening, Xerox. Dapat lang na maisip lahat ni BBM ang tama para kung sakali mang ma-issue ng warrant ang ICC, hindi na dapat baliwalain niya. Kasi para ito sa bayan at sa dami ng naging biktima nila sa war on drugs. Wow, ito na dapat ang tamang oras para mabigyan ng katarungan ang mga pinagpapatay nila. Hustisya lang ang dapat manaig dyan. God, please, tulungan ninyong mabigyan ng hustisya ang ginawa nilang kahayupan sa aming bansa. Palagay ko, hindi ganun katanga si Marcos. His Excellency nga siya, di ba? Para saan yung His Excellency, di ba? Kung poproteksyonan mo ang isang may crimes against humanity, di ba? Wala ka namang kasalanan dun, paulit-ulit naman ako, His Excellency. Elizabeth Iscare ulit, Ito namang bato na to, grabe ang galit niya kay Trillanes kasi nga, ito lang ang may lakas ng loob na kalabanin ang mga pinaggagawa nilang kahayupan sa ating bansa na isinampa niya sa kaso nitong naghari-harian sa ating bansa at parang ipis lang kung pagpapatayin niya ang mga walang kalaban-laban sa war on drugs kuno nila. Kaya ang nakaraang administrasyon nakasama itong si Bato at mga Duterte kaya siguro gigil na gigil itong si Bato kay Trillanes. Karma is coming, Xerox, sa mga yan. Totoo yan. Bumibilang na lang sila ng araw Siguro, hindi magiging masaya ang Pasko nitong mga... lapit na rin Pasko, di ba? Putik, yung bilis ng oras at ang bilis ng panahon, di ba? Elizabeth Iscare ulit, Dagdag comment ko po dito sa darating na warrant ng ICC. Kahit na di daw ito tulungan ng BBM administration, hindi pwedeng baliwalain kung papasok ito sa Interpol. Kasi nasa jurisdiction natin ang kailangan nating makipag-cooperate sa ating kapulisan at sa Interpol na yan. Kaya no choice si BBM dito. Yan mismo ang sinasabi ni Trillanes kung sakali mang dumating ang warrant na yan, di ba? Pero much better para sa kanyang
ipakita ni itong si His Excellency ang malasakit niya sa tao. Ang may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas, hindi ito kagaya yung parang may nagmamalasakitan niya si Digong tsaka ito sila Bato. Wala. Diba? Sumagot si 3JCO po. Yan nga ang sinasabi ko noon pa. Kaya malakas ang loob ni BBM na magsabing di daw siya papayag sa ICC. Kesyo, wala daw karapatan. Kesyo, di bibigay si Dig sa ICC. Ek. Kasi nga, whether BBM like it or not, ICC is coming to town. At pagkunwari lang yan si BBM na ayaw niyang ibigay si Diggs sa ICC. Sa loob-loob niyan, atat na yan, kunin ng ICC para matahimik na siya. Totoo yan, 3JCO pa. Totoo yan. Ha? Roberto Sayat Sr. Shout out. Philip Salvador Revillame. That's just another mess. That's just corrupt. Subiri can do anything. The content of the brain are pure outrage, pure tolonges. Fentanyl is the only equivalent of that. I think Miss Sarah H is silent. God bless you, Karox. God bless, Roberto. Alberto Ulaer, shout out Sabi niya. Karoke, ang authentic malapit na issuean ng warrant of arrest Digong Duterte at Bato de la Rosa. Ang laman ng ulo ni Bato sa buhangin, Karoke. Oh, totoo. Buti may laman pa, no? Pero asang-asa siya sa ipinangako sa kanya ni BBM na hindi makiki-operate. Kaya, sino huli sa akin, pulis? Ha? Trillanes, ha? Parang nanunuyari siya kay Trillanes, di ba? Tingnan natin. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing. Alana ba to, kunwari kang matapang? Ano ngayon? Masasabi mo, ha, kalbo? Yan ang parusa ninyo sa mga pinagagawa ninyong masahol pa kayo. Sa demonyong magsama-sama kayo ng amo nyong fentanyl. Salamat, Sir. Sana magtuloy-tuloy na po yan yang kadawa po talaga silang, sir. Magtuloy-tuloy na po yan, dalawa na yan po, sir. Ingat po sa ating lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Misael, shout out, my friend. Sabi niya, ginaya ni Bato ang matapang na linya ni Clint Eastwood. Make my day, ha? Parang sine, pero palagay ko, magtatago rin yan pag dumating ang araw. Sana nga mag-cooperate si BBM sa ICC, pero hindi pa rin malinaw ang tayo ng presidente. Yun nga ang problema, Michelle. Pero malamang. May cooperate yan. Wala. Napakatanga na. Pag hindi siya nakikooperate, para sa akin talagang tanga. Hindi siya bagay na maging His Excellency. Kasi binabalahura ka na kung hindi pwede yun. Malamang si Bato na lang ang nag-iisip na hindi makiki-operate si Marcos di ba? Siya na lang siguro umaasa. Maski si Digong, alam nila Digong na ibibigay sila. Kaya ganyan ginagawa nila. Rally. Pilit nilang gustong pabagsakin si Bongbong para ipapalit si Sara daw. Nakanampating di ba? Tingnan mo si Glenn Chong, para sira na ulo. Nandaya siya! Ang tunay na presidente si Sara, kundi ba naman gagot kalahati. Sino ba kalaban ni Bongbong? Si Lenny. Mga abogado to, no? Parang wala sa hulog, no? Rodelia Alpilor ulit, Sir Rox, di kaya pag sabay-sabaying aresto yung lahat ng mga nagbalahura kay BBM, sana no, sir, ang saya ng taong bayan at tiyak mga garapata vlogger nila, no sir, totoo, malamang yan totoo lang, palagay ko, user, shout out, mga pulis at militar na tamad at palamunin ng taong bayan, mga walang kwenta ang alagad ng batas na ang kukupad umaresto ng mga big time criminal tulad nila Bantag, Duwag, Tebes, Yabang, Kibuloy,
Torerong Buwang. Ah. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Ah. Mary Grace Santos, shout out. Ayan. Good morning po, Karox. Aware si PBBM na konti lang ipapasok ng investor from EU at ibang bansa kung di tayo babalik sa ICC kasi di sila makasiguro na hindi sila makasiguro sa safety nila. Look, the Spanish na pinapatay sa Surigao ata yun noong 2020 dahil sa drug kuno. Paano natin mababalik ang tiwala ng EU tiwala ng EU sa Pinas pag ganun ang nangyari sa bansa? Thanks at God bless. God bless, Mary Grace Santos. Totoo yan. Arlene Morales, shout out. Tatay Rox, baka kaya ganyan si BBM kay Digong nyo. Siguro, totoo ang yung video na nagpupulburon si BBM. Siguro sinasabi ni Digong nyo, pag pinapasok mo ang ICC, ilalabas ko yung video mo. Mabuhay, Tatay Rox. Mabuhay, Arlene Morales. 3J Show po. Hindi isang oras lang tayo. Hello, Sir Rox. Ang bait naman niya ngayon ni Bato. Anyari? Natakot na ba? Paki-inform nga ako, Sir Rox. Hindi yan babait. 3J Show. Totoo yung hearing niya, pinatawag niya sila Morales. Ang talagang intention lang ni Bato ron, patunayan niya na si Marcos adik, gaya na sinasabi nung kanyang amo. Meron tayong bangag, merong adik ngayon, no, diba? Kaya nga gusto mangyari, magpa-drug test na naman si Bongbong dahil hindi sila naniniwala daw. Noong lumabas to sa hearing nitong si Bato, pati yung tungkol sa ang dali raw tinignan yung yung drug test niya. 2 minuto lang daw naging negative na, ganun. Okay. Gusto pa patawag yung doktor ng St. Luke's na tumingin daw sa kanyang drug test. Okay na, wadyapan talaga to si Bato. Pati si Ochoa gustong ipatawag. Gago talaga. 3J Show pala ito. Ang tanong ko ngayon, Sir Rox, ano na ang karir ni Manang Aimee kung mahuhuli ng ICC si Diggs? Saan pupunta si Manang Aimee? Ba ikaw naman, siyempre, kapatid. Shout out, Grace Chingsay. Okay na, wadyapan kang babae ka, ha? Talagang ayaw mong tumino, ha? 3J Show pala ito. Sir Rox, kaya naman hindi papahuli si Gibbs. Siyempre, ayaw pang hulihin ng pulis kasi nga takot pa ang lespo kay Diggs. Once na mahuli na siya ng ICC o magtago man siya at nag-utos si BBM na hulihin si Gibbs, madali na lang yan. Kahit pa may sariling army si Gibbs, maraming paraan para mahuli yan. Totoo. Pag diniinan siya, anong army, ilan lang. Yun ang di ba, nagdeklara si Digong ng martial law sa Maguindanao ba yun? Yung ginera niya yung mga Muslim, sabi niya, mga terorista raw, di ba? Hindi malayong mangyari yan, di ba? Pero talaga mga boss, pag diniinan yan, maski ang mga sinasabing prayer mountain na yan, maraming pagkinalkal yan, marami yan. Pag diniinan talaga yan, si Kibuloy na yan, tsaka yan si Digong, oo. 3J Show pala ito. Sir Rox, come on, make my day. Love Bato de la Rosa. Naging Clint Eastwood, nakalbo si Clint Eastwood, di ba? 3J Show pala ito. Bakit ba galit na galit si Bato kay Trillanes? Ito naman kasing si Trillanes, adding salt to the wound. Balisa na nga si Bato, inuudyukan pa niya na andyan na ang ICC. Sino ba namang di mababaliw na leksyonan pa ni Escudero na sa Senado, nagmukhang tuloy siyang engot. Nilaglag pa daw siya ni Bossing Diggs. Aba, Bato, ikaw na. 3J Show ulit to. Sir Rox, let's
Sir Rox, let's say makakulong nga si Diggs kasama si Bato at Sara. Sinong papalit kay Sara sa pagka-BP? Kung si Subiri, dapat magpakabait na itong Subiri. Hindi kaya si Kimo ang papalit kasi number 1 senator. Sa palagay ko, sir, kapag nahuli na si Diggs at mga kasabwat niya, malamang sa alamang hindi mananalo si Ipe at bumtarat-tarat sa Senado. Sigurado yun. Siyempre, dapat kontrolado ni BBM ang Senado, kaya mas malamang na mga BBM candidates ang mananalo. Sa palagay ko sa 2025, the table will be turned. BBM Senator will get the upper hand. Yan ang plano dyan. Pwede. User, dapat PBBM mamulat ka sa katotohanan. Pwede siyang isama sa dapat PBBM mamulat sa katotohanan. Pwede siya isama sa kasuhan ng ICC dahil cuddler siya ng seasoned high-profile criminal. Oo, yun nga. Kung patuloy niyang kakalulungin mga grupo ni Duterte, dapat pati siya idamay mabilang protector ng mga kriminal ng Davao. Oo. Sang-ayon ako sa dyan, user. June 360, shout out, my friend. Hello, Manong Roque. Pa-shout out po sa kaibigan nating na birthday. Kaibigan natin na kay PBBM. Happy birthday, Atty. Aboy. Tinawagan ko, friend, kanina. Tinawagan ko siya. Sabi mo, nakalimutan ko rin eh. Sabi ni friend Jun, birthday bro, kaya tinawagan kita, nakako sa kanya. Nakanakan ko yun eh. June 360 ulit. Nangangatog na ang tuhod nila at papalapit na ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC. Kaya panay ang rally nila kasi nagbabakasakali sila na may makumbinsing ibang tao na sumama sa kalokohan nila. Totoo yan, friend. June 360 ulit, Mukhang desperado na si Bato. Takot na kaya siya. Nagpapahiring kahit mag-isa lang. Kaya baka sakaling makalusot yan drama nila. Totoo yan, friend, Eman Escalona, nak, shout out. Christian Cheng, nak, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend, Oy, mission accomplished mga boss. Ano man sabi ninyo dito sa ating pinag-usapan ngayong gabi? Mag-comment po kayo mga friend. Brother Elias Isyo, shout out. God bless po, God bless. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawang vlog ako bukas. Sakit sa ulo. Buti hindi masyado mainit ngayon mga friends. Good night. God bless. Dasal. His Excellency. Hindi na pinag-iisipan yan. Ano ba naman? Hindi gano'n. Anong matagal pang isipin yan? Isa kontra 30,000. Ganun lang yan eh. Good night. God bless.